Patuloy na nakaalalay ang Bureau of Jail Management and Penology sa mga persons deprived of liberty para sa kanilang pagsisimula at pagbabagong buhay. Mga kababaihan sa Baguio City Jail, isinailalim sa skills training. Report mula kay PIA DIMSU intern Gian Agoda. Bagong pag-asa para sa kababaihang nasa likod ng rehas. Sa pamamagitan ng mga tulong pangkabuhayan, binibigyan sila ng pagkakataong matuto, kumita at muling buuin ang kanilang inabukasan. Isinusulong ng pamunuan ng Female Dormitory ng Baguio City Jail ang Persons Deprived of Liberty o PDL Sustainable Livelihood Program upang matulungan ang mga PDL na maghanda sa pagbalik nila sa karaniwang pamumuhay. Ang DTI, ang PESO, ang city government, nagbibigay din sila ng mga libre na booth during festivities kagaya ng Panagbenga, yung session in June, yung mga display sa Burnham, para may display namin at ma-ibenta yung mga production. Akma ito sa misyon ng Bureau of Jail Management and Penology na safekeeping at development ng mga PDL. Hindi lang sa pagpreserba ng kaligtasan, kundi sa pag-unlad rin nila sa kabila ng pagkukulong. Sa female dorm, 3 ang pinaka-major naming livelihood. Beads making, bayou making, at saka bread and pastry production. Sa ganitong paraan, natutulungan namin sila na ma-acquire yung mga skills para habang nandito sila, na nagkakaroon sila ng extra income na nakakatulong sa kanilang pamilya. Hindi na sila ang kailangang humingi pa. Ang pagtuturo ay ginagawa sa pamamaraan ng skill sharing, kung saan ibinabahagi nila sa isa't isa ang kanilang mga kasanayan. Ito rin ay tumutulong sa pagbuo ng komunidad sa loob ng pasilidad. Dito po nagkakaroon po kami ng mga skills training. Meron po kaming program na yung skills mo, share mo. So whatever skills that they have, ini-implement po nila ito, sinishare nila sa amin. And then sa amin po naman as learners, we try to do and at the same time innovate po. Kasabay ng skills training, ibinibenta na rin ng mga produktong nilikha nila sa opisina ng dormitory o sa 104 Abanao Street. Nakatutulong ito na magkaroon sila ng pagkakakitaan habang nasa pasilidad. Gaya nga po ng sinabi ko, napupunta po yung mga kita po namin sa amin po na tumutulong po sa amin nga po sa pang-araw-araw. At yung iba po na like po sa may mga anak at sa mga may pamilya po, pinapadala din po namin palabas para po makatulong po kami sa kanila. Nagpapasalamat naman ang mga PDL sa mga programang naibahagi sa kanila. Opo, sobra po. Nag-e-enjoy po kami sa aming ginagawa dahil bukod sa madaming order, madami pa pong mga umorder pa pag nakikita po nila yung mga gawa namin. Actually, maganda po. Marami pong kagandahan ng nagtulong ng livelihood sa amin. Kasi one of the best thing is yun nga po, na-enhance yung mga skills namin. And then, inihahanda po kami na pagdating ng panahon na lalabas po kami dito, we have something to use in the future. Pinatutunayan nito na ang pagkakakulong ay hindi hadlang sa pagbabago. Sa pagbibigay ng oportunidad sa kababaihan, sila nabibigyan ng panibagong simula at mas matibay na pundasyon sa kanilang pagbabalik sa lipunan. Ito ay isang paalala na sa bawat pagkakataong ibinibigay, may buhay na maaaring mabago. Ito si PIA DIMSU intern Gian Benedict Aguda para sa PIA News Cordillera.